Rendell Tagalog Love Stories presents Nakatunga nga ang 4 na babaeng saksakan ng ganda at kaseksihan, ngunit may itim naman ang budhi. Ilang araw na silang nakatunga nga sa kondo nila dahil hanggang ngayon ay wala pa rin silang susunod na biktima. Maniniwala ba kayo kung ang 4 na ito ay mga ekspertong magnanakaw? Sina Sarah, Sora, Saina at Solen ay magkakapatid. 1 taon lamang ang agwat ng edad nila sa isa't isa. At ang panganay ay si Sarah. Siya ang utak at pinakamatalino sa kanila. Habang si Sora naman ay magaling magbalat kayo. Si Sora na magaling tumakas sa mga mahihigpit na lugar at si Saina na magaling makipaglaban. At ang panghuli ay si Solen, ang magaling sa larangan ng sugal. Sila ang tinatawag na The 4 Angels. Walang mayayaman na tao ang hindi nakakilala sa kanila dahil sila lamang ang may kakayahang pasukin o nakawan ang pinaka-secure na lugar sa mundo. Kinakatakutan dahil maliban sa matatalino at magagaling ay maladyoso pa ang ganda ng 4. Ngunit wala pa ninuman ang nakakakita sa mga mukha nila dahil tiyak na bubulagin nila ito. Hoy, Sarah, huwag mo sabihin na wala pa rin tayong gimmick para ngayong gabi. Alam mo ba na ilang araw na akong gipit? Hindi ko nga alam kung ano yung pambabayad ko sa mga parcels ko na paparating ngayon. Problemadong, sabi ni Sora na nakahiga ngayon sa mahabang sofa. Binibilang ang ilang lilibuhing pera na natira sa ilang buwan nilang gimmick. Ikaw lang ba? Ako nga, napakamahal pala ng tuition na pinapasukan ko at malapit na nila akong padalhan ng notice. Singit naman ni Saina, ang pinakabata sa kanilang 4. Siya naman ay nililinisan ng mga baril na ninakaw lang din niya sa masasamang tao. Ang babaw ng mga problema nyo. Ako nga may utang sa kasino na pinaglibangan ko ng 2 linggo. Isang himala na nagkautang ka sa kasino. Ano, nawala na ba ang galing mo sa sugal na niyayabang mo? Asar ni Sora sa kapatid. Gaga, kundi lang talaga ko dinaya ng ulupong na lalaking yun, hindi ako magkakautang ng ganun kalaki. Pero maiba nga tayo, Sarah. Wala pa rin ba tayong susunod na biktima? Wala na bang mga drug addict, ganid na politiko, magnanakaw na mayor? Kailangan ko na talaga ng salapi. Naroon ang pagsusumamo sa boses ni Saina bago tumingin sa nakatatandang kapatid nila na si Sarah. Si Sarah ang panganay sa kanilang 4, ang pinakamatalino sa kanila. Siya ang nagpaplano sa lahat ng gimmick nila at siya lang din ang naghahanap sa susunod nilang biktima. Hindi sila basta-basta magnanakaw dahil ang ninanakaw nila ay ang mga nakaw din na salapi. Hindi agad sumagot si Sarah sa mga kapatid, bagkus mas bumilis ang tipa niya sa laptop bago ngumiti ng nakakaloko. Parang hindi namin gusto ang ngiti na lumilitaw sa labi mo ah. Parang, pakiramdam ko, jackpot na naman tayo. Nakangisi din na sabi ni Solen. Tignan niyo ang 4 na ito. Sabay lapag ng laptop niya sa harap ng 3 kapatid. Nagsilapitan naman lahat upang tingnan ang tinutukoy ni Sarah. Pero iba ang naging reaksyon ng mga kapatid niya. Hayop, yan yung lalaking dinaya ako sa kasino. 1 week straight. Iyan yung gunggong na lalaking ipapapulis daw ako kapag hindi ako nakabayad sa kanya sa loob ng 1 buwan. Hindi makapaniwalang bulalas ni Sora sa mga kapatid. Hindi siya basta nagkakamali lamang dahil hindi niya malilimutan ang lalaking na mahiya sa kanya noon. E di mas mabuti dahil siya ang sunod mong misyon. Kailangan mo makuha ang sunod na auction sa kasino niya. Ito ang Black Diamond na nagkakahalaga ng $1.3 billion. Kibit-balikat na sabi ni Sarah sa kapatid. Teka, bakit ako? Alam niyo ba na baka mapatay ko ang animal na yan? Napakahangin niya daig pang bagyo. Hindi nga ako nakakatagal sa lalaking yan. Kung wala lang akong utang, ay hindi ko nagugustuhin na makita pa yan. Reklamo ni Sora sa kapatid. Pero ayaw mo bang makuha ang Black Diamond? Kung susumahin, pwede ka nang hindi magtrabaho kapag nakuha mo na yan. Sabi ni Sarah.
Tama ka. O siya, ako nang bahala sa gunggong na yan. Sinunod ni Sarah ang dalawang lalaking punteriya nila. Pero ganun na lamang din ang gulat ng dalawang kapatid ni Sarah. Nakalimutang sabihin ni Sarah na magkakaibigan ang sunod nilang biktima. Hindi basta-basta mga bilyonaryo, kundi makapangyarihan at saksakan ng yaman na bilyonaryo. Professor ko yan. Duro ni Saina sa lalaking may itsura pero hindi maitatanggi na sobrang gwapo. Ayun lamang ay may tatuang professor sa gilid ng leeg na mas nagpadagdag sa kagwapuhan nito. Boss ko yan sa isang part-time job ko noon. Yung binasagan ko ng itlog kasi akala ko ay siya yung humawak ng puwet ko. Sabi ni Solen, pero makikita na isang bagong upo na mayor ang nasa larawan. Destiny ba to? Bakit parang kilala natin ang susunod na biktima? Hindi kaya tayo sumablay dito? Ang titinik ng mga yan. May alangang sabi ni Saina sa lahat. Unti-unting sumang-ayon ang dalawa pang kapatid nila, kaya napabuntong hininga na lamang si Sarah. Ang totoo niyan ay wala na talaga silang susunod na punteriya. Dahil halos lahat ng may masasamang budhi ay nanakawan na nila. Ngunit ang apat na lalaking ito, ilang gabing pinagpuyatan ni Sarah ay mga bigatin. May mga lihim na sikreto na dapat nilang matuklasan, ngunit ang lahat ng mga yaman nila ay galing sa masamang gawain. Sa totoo lang ay magkakaibigan ng apat na yan. Sarah naman, bakit pakaramdam ko dito tayo makukulong lahat? Sabi pa ni Solen. Pero alam ko may tinatago ang apat na yan. Para saan para tinawag nila tayong Four Angels kung magpapahuli tayo sa mga mahihinang yan, di ba? Para iyong switch na nagbigay ng motibasyon sa mga kapatid niya upang tumuloy sa sunod na misyon. Kahit si Sarah ay alam niyang medyo alangan sila pero hindi sila aatras sa apat na itlog dahil sila ang pinakamagaling na magnanakaw sa Pinas. Ang apat na lalaking yon ay ang pahihirapan naman nila. Kinabukasan, nagpa siya si Sarah, Sora, Saina at Solen na magkanya-kanya muna upang makapag-focus sa mga bibiktimahin nila. Ito ang unang beses na kikilos sila na mag-isa at walang tulong ng iba. Kailangan kasi nilang mag-ingat dahil kung sakali man na mabulilyaso ang plano, hindi madadamay ang lahat. Ngunit ito ata ang maling desisyon ng magkakapatid na nagawa nila sa kanilang buhay. Suot ang lumang bestida at magulong buhok, nagpanggap si Sarah na isang basurera. Aabangan kasi niya ang sikat na bilyonaryo na may-ari ng pinakamalaking kumpanya. Ito ang bibiktimahin niya dahil ito ang natoka sa kanya. Can you leave me alone, Loria? Ilang araw mo na akong pinipeste sa totoo lang. We're done, okay? You cheated on me. Tapos na tayo simula nang ibukaka mo yung mapapayat mong hita sa mukhang paang lalaking yun. Hiyaw ng gwapong lalaki sa babaeng lumuluha sa harapan niya. Napataas ng kilay si Sarah nang marinig ang sinabi ng lalaki. Tapos ay sumunod siyang tumingin sa babaeng umiiyak. Makailang ulit niyang tumango si Sarah dahil parang chopstick ang mga hita ng babae. Why are you doing this to me, Dalton? Sabi mo sa akin nun ay ang mga hita ko ang paborito mong parte ng katawan ko. Sumisinghot pa ito, parang barado ang ilong. Ayun nga eh, pero nagawa mo pa akong lokohin. Alisin mo muna yung pagmumukha mo sa harapan ko, please lang. I'm sorry, hindi ko naman talaga sinasadya ang lahat. I'm sorry. Hinging patawad pa ng babae. Damn it, hindi ko alam kung ano nagustuhan ko sa'yo. Tantanan mo na ako dahil naiimbierna na ako sa mukha mo. Singhal pang muli ng lalaki. Nanlisik ang mga mata ng babae at dito na humanga si Sarah dahil hindi na tinag ang binata. Lumingalinga pa siya dahil naghahanap siya ng pwestong pagtataguan habang nagtatalo ang dalawa. I hate you. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Mark my words, gagapang ka patungo sa akin at ito rin ang tandaan mo. Hinding-hindi kita tatanggapin. Sigaw ng babae bago ito naglakad papalayo sa binata. Gustong bumunghalit ng tawa ni Sarah dahil sa kakapalan ng mukha ng babae. Ngunit nagbalik sa wisyo si Sarah nang makitang papalapit na ang binata sa sasakyan nito. Kunwari siyang nahimatay sa harapan nito. Ano namang kalokohan to?
Guard, pakialis nga ang basahan na to sa dadaanan ko. Yamot nitong sabi. Dahil sa pagkabigla, hindi napigilan ni Sarah ang bumangon at mamewang sa harapan nito. Excuse me? Ako ba ang tinatawag mong basahan? Bulag ka ba? At hindi mo makita ang Diyos ang nasa harapan mo? Diyosa? Really, ha? Sabay ngisi nang nakakaloko kay Sarah. Parang nagayuma si Sarah nang makitang nagpuputi ang ngipin ng lalaki. Para itong araw na maliwanag dahil sa kagwapuhan. Napatunga nga siya habang nakanganga. Hindi na niya namalayan na nakasakay na ang lalaki sa sasakyan nito at pinaharurot ito ng mabilis. Ha? Aniya sa sarili nang mapagtanto na nag-iisa na lang siya sa parking lot. Napahawak pa siya sa dibdib niya dahil sobrang bilis ng tibok nito. Isa lang ang pumasok sa isip ni Sarah ng mga oras na yon. Hindi basta-basta ang lalaki dahil pumalpak ang plano niya. Umuwi siyang laglagang balikat katulad ng 3 pa niyang kapatid. Palpak ang plano ko kanina, kayo ba? Pagod na tanong ni Solen nang makaupo siya sa mahabang sofa. Ibinaba na rin niya ang hawak na barel at inilugay ang napakahabang buhok. Ganon din. Sang-ayon naman ni Sora matapos alisin ang wig niya na nagtatago sa kulay pink na buhok. Sabay-sabay silang napatingin kay Sarah na tulala. Pero alam na nila ang sagot. Sinunod naman nilang tingnan ay si Saina. Binagsak niya ako sa isang subject dahil inakit ko siya sa mismong klase niya. Sagot nito na parang wala lang. Sabay-sabay pa silang napabuntong hininga. Tila minamalas ngayon. Pare-pareho na rin na paubos ang natitirang salapi nila kaya kailangan na nilang magtagumpay. Sa tagal nila bilang isang magnanakaw, ngayon lamang sila pumalpak. Hindi rin matanggap ng mga ego nila, kaya gagawin nila ang lahat upang mapaluhod ang mga ito. Tahimik man silang 4, ngunit isa ang utak nila. Ito ay ang paluhurin ang magkakaibigan. Isang gabing gising si Sarah dahil pinag-aaralan niya ang bawat parte o sulok ng mansyon ni Dalton Fierro. Isa itong kilalang bilyonaryo na may-ari ng iba't ibang hotel, resorts, restaurant and even malls. Ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit niya napiling punterihin ng binata. Dahil ito sa black chips na nagkakahalaga ng 1 milyon ng bawat isa. Sigurado ka ba napapasukin mo ang napakalaking mansyon na yan? Paano na lang kung mahuli ka? Ang dami pa namang security cam sa paligid ng mansyon. May pag-aalala ang sabi ni Solen. Kasama niya ang kapatid dito sa may kagubatan, iilang di pang layo sa mismong mansyon. Natatanaw nila mula rito ang naglalakihang bakod at ang gate. Hindi naman ako susugod sa bahay ng leon kung hindi ako handa. Ani Sarah sa kapatid at pinakita ang sistema na kanina pa niya kinakalikot sa laptop niya. Sinubukan niyang ihak ang buong system ng mansyon at nagawa niya ito sa isang klik lamang. Biglang namatay lahat ng CCTV roon. Mag-iingat ka, sabihan mo kami agad kapag nahuli ka na niya at magtatago na kami. Biro pa ni Solen na kinairap na lamang ni Sarah. Ang tanging gamit niyang hagdan ay ang katabing puno upang makalipat sa kabilang bakod. Halos malula siya sa laki ng mansyon sa malapitan. Ngunit nakasloob pa rin siyang pumasok. Memoryado na niya ang blueprint ng buong mansyon, kaya naging madali kay Sarah ang magpagala-gala sa loob. Hanggang sa mapunta siya sa itim na pinto na may kaunting siwang, sapat na upang makita ang nasa loob. Alam mo ba ang sinasabi mo, Justin? Sino naman yang pink ang buhok na babaeng inagawan ka ng halik? Ang isang Justin Sandoval ay hinaras ng babae? Sabi ng lalaki na umiinom ng wine sa kopita habang may kausap sa cellphone. Ngunit gamit nito ang earbuds upang mas makagalaw ng maayos. Wala akong ma-advise sa'yo kundi good luck dahil mukhang punteriya ka ng babaeng magdanakaw na yan. Dagdag pa nito. Ang kaninang nakakunot kilay ni Sarah ay mas nangunot dahil napagtanto niya na si Sora ang pinag-uusapan ng dalawa. Bakit hindi mo siya subukang patikimin ng sarili niyang gamot? Magaling kang manghuli ng daga, hindi ba? Kailangan mo rin ng pansamantalang asawa. Pwede naman ng babaeng. Hindi sinasadyang natabig ni Sarah ang maliit na alarm sa may paanan niya. Kaya nag-ingay ito ng sobrang lakas. Mabilis siyang lumingon sa nakasiwang na pinto at nagkasalubong ang mga mata nila ng binata. Shit!
Malutong na mura ni Sarah kaya dali-dali siyang umatras at tumakbo. Who the hell are you? Dumagundong pa ang boses nito sa buong mansyon na mas lalong nagpalundag sa puso ni Sarah. Stop it, sexy thief. Sino ka? At anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Muling sigaw nito. Ang kaninang sobrang taas na hagdan ay tinalo na lamang ni Sarah, ngunit ang hindi niya inaasahan ay nang tumalon din ang lalaki mula sa unang palapag. Gotcha! Sabi pa ng lalaki nang matapos siyang hawakan sa mahabang buhok ng babae. Bitawan mo nga ako. Ano ba? Napadaan lang ako. Palusot pa ni Sarah na para lang nakikipag-usap sa taong hindi nag-iisip. Sa palagay mo ba paniniwalaan kita sa sinabi mo? Anong ginagawa? Wait, you look familiar. Hindi ba ikaw yung babaeng humiga sa gitna ng daan? Ani pa nito na mas lalong nagpaputla kay Sarah. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang mahuli nang wala sa oras. Upang makatakas, ay pinihit ni Sarah ang kamay ng lalaki ngunit mabilis ito. Sinunod ni Sarah punteriyahin ang gitnang parte nito, ngunit sinangga din ito ng lalaki. Hindi kita hahayaang makatakas, miss, kung sino ka man. Wala nino man ang nagtangkang nakawan ako tas heto ka. At mukhang pinakialaman mo na rin pati ang sistema ng mansyon ko Sambit nito at saka inikot-ikot ang paningin sa buong paligid. Pasensya na, sir. Hindi naman sa ano pero... What? Malamig pang sabi nito na mas lalong nagpakaba kay Sarah. Huwag mo akong isuplong sa mga pulis. Why would I do that? Nakataas pa ang kilay ng lalaki. Kasi iniisip mo na pumasok ko sa pamamahay mo nang walang paalam? Patanong pang sabi ni Sarah sa lalaki. Really? May kinuha ka ba? Ang magandang kilay ng babae ay biglang nangunot na mas lalong nagpangiti ng malapad kay Dalton. Isang malaking pagkakamali ng babae na nasa harapan ni Dalton ay wala itong takip sa muka. Kitang-kita ng binatang kagandahan nito. Hindi pa nakatulong ang suot nitong itim na jeans at shirt. Mas lalong nadipina ang ganda ng katawan ng babae. Hindi napigilan ni Dalton ang haplusin ng tingin ng kabuuan nito. Oo nga naman. Wala naman akong kinuha sa pamamahay mo. Sang-ayon pa ni Sarah, kahit hawak pa rin ng lalaki ang kabilang braso niya. Wala pa, dahil nabuking ka kaagad. Please, hindi na mauulit. Pasensya na. Pagsusumamong sabi pa ni Sarah, pero naroon ang mapaglarong tingin niya sa lalaki. Hindi na mauulit? Mukha bang nakikipaglaro ako ng habulan sa'yo? Mukha bang bata ang kausap mo? Nakataas ang kilay na tanong ng lalaki. Hindi. Pero pakawalan mo na kasi ako. Bakit mo ba ako hinahawakan? Does it hurt? Nag-aalalang tanong ng lalaki na nagpalundag sa puso niya. Saka lamang nagbalik sa wisyo si Sarah. Nang lumuwag ang pagkakatangan ng lalaki, ginawa niya itong oportunidad upang suntukin sa panga ang binata. Napaluhod si Dalton sa lapag dahil pakiramdam niya ay natanggalan siya ng panga sa suntok ng babae sa kanya. Ito ang unang beses na nakatanggap siya ng matinding suntok na nakapagpaluhod sa kanya. Napamura siya nang makita ang posas sa magkabilang paa. Napatanong siya sa sarili kung paano ito nalagay roon. Nag-angat ng tingin si Dalton at bumungad sa kanya ang nakangising mukha ng babae. Sorry talaga, Pogi. May gusto lang talaga ako makuha rito. Maiwan muna kita. Nga pala, Pogi mo. Kung mabibigyan man ako ng pagkakataon, gusto kitang maging husband. Sabi ni Sarah. Isa sa talento ni Sarah, ang mabilis na galaw. Dinig pa niya ang nakakatakot na sigaw ng gwapong lalaki. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa kailangan niyang gawin. Ilang liko sa mahahabang pasilyo ang ginawa niya. Napangiti pa siya ng malapad nang makita ang hinahanap na pintuan. Dito niya nakita ang black chips na hinahanap. Isang box na maliit ang narito, ngunit kumuha lamang siya ng 10. Hindi na rin naman tayo magkikita, Pogi. Mag-iwan ako nang maalala mo ko. Pilyang sabi niya at saka hinubad ang suot na nipple tape at dinikit sa wine glass na mukhang ginamit ng binata. Pero syempre hindi na tayo magtatagpo ulit. Dagdag pa niya. Binasag na lamang niya ang malaking bintana at dito lumabas. Ngiting tagumpay siya, lalo na nang makita si Solen na nakatayo at nakasandal sa malaking puno. Nagngitian pa sila na parang aso
bago sumibat paalis sa mansyon ng lalaki. Matagumpay namang natanggal ni Dalton ang posa sa mga paa niya at saka siya pumunta sa opisina. Nawala ang ngiti sa labi niya nang makitang bawas ng 10 piraso ang black chips chocolate niya. Oo, chocolate lamang ang mga yon. Chocolate na ilang piraso lamang ang mabibili sa mundo. Ireregalo niya ito sa pamangkin niya, ngunit mas lalo pang kumulo ang dugo niya nang may makitang brown na bilog na nakadikit sa wine glass niya. Napasuka siya nang wala sa oras nang mapagtanto kung ano ito. Manta ka talagang babae ka kapag nahanap kita. Lintik lang ang walang ganti. Aniya. Siya namang pagkilabot ni Sarah na para bang may mangyayaring hindi maganda. Isara mo nga ang aircon, bigla akong kinilabutan. Utos pa niya sa kapatid. Halos 1 linggong nagmumura sa isipan niya si Sarah. Dahil sa dami ng pinagdaanan niya, makuha lamang ang black chips ay kapalpakan pa ang nangyari. Lalo lamang nanggigil si Sarah nang makitang kinakain ni Solen ng black chips o sa madaling salita ay tsokolate. Grabe, sobrang sarap ng tsokolate na to. Ito ata yung iilan lamang ang mabibili sa buong mundo. Mabuti naman at natikman ko to dahil hindi biro ang bawat piraso nito. Anito, bago isinubo ang huling piraso. Sila lamang 2 ni Solen ang nasa kondo. Wala na siyang naging balita kay Sora at Saina dahil matatanda na ang mga yon. Upang maibsan ng ilang linggong pagkabugnot, nagpa siya si Sarah na tumungo sa pinakamalapit na bar upang uminom. Unang tapak pa lang niya sa loob ng bar, nag-iba na ang pakiramdam niya, na para bang may 2 mata na nakasunod sa bawat galaw niya. Ladies drink ma'am or hard drinks? Mukhang broken-hearted yata kayo. Sabi pa ng bartender na feeling close sa kanya. Hard drinks. Yung sana sa pag-inom ko, makalimutan ko lahat ng problema ko. Aniya pa. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang magsimula siyang uminom. Pero unti-unting bumibigat ang mga talukap ng mata niya. Hanggang sa unti-unting kinain ang wisyo niya. Pero isang nakakakilabot na boses ang nadinig niya bago siya nawalan ng malay. Found you, babe. 1 linggo na ang nakakalipas nang magsimulang mag-init ang ulo ni Dalton dahil hindi pa rin nila nahahanap ang babaeng pinapahanap niya. 1 linggo, ito lamang ang laman ng isip niya na para bang gusto niya angkinin ng babae. Na sa tuwing naiisip niyang may kasama itong ibang lalaki, ay nagpupuyos ang damdamin niya. Ang aga nagiinit na naman ang ulo mo. Sita ng isa sa kaibigan niyang si Black, ang bagong upong mayor ng Makati. Narito rin si Edward, na isang professor sa sariling university. At si Justin, ang isang owner ng pinakamalaki at sikat na kasino sa bansa. Narito silang lahat sa opisina ni Dalton dahil lamang sa iisang problema. Babae. Pinagtangkaan silang nakawan at kahit hindi sila sigurado ay pinuntirya sila ng 4 na sikat na magnanakaw, ang 4 Angels. Sinong hindi mag-init ang ulo kung na-love at first sight ang loko? Isang sapak lang sa panga na in love na ang loko. Sinabayan pa ng tawa ni Edward. Wow, Edward, nahiya naman kami sa'yo na kursunada mo ang estudyante mo. Child abuse ka, alam mo yun? Binakuran mo na nga unang pasok pa lang. Bira naman ni Black kay Edward. Manahimik ka nga, Black. Kung hindi pa kita kilalang animal ka, iisipin kong napakatino mo. Pero nagpapanggap kang mahina para lang bantayan ng babaeng bodyguard mo. Binalian mo nga ng buto yung mga lalaking humawak lang sa babae. Bira din ni Justin sa lalaki. Manahimik ka, Justin. Akala mo, hindi mo pinakidnap ang lahat ng babae na may pink na buhok? Si Dalton na ang bumira sa kaibigan kaya napalabi na lamang ito. Silang 4 ay na-inlove sa 4 na babaeng ito. Ngunit, mas mahirap lamang ang sitwasyon niya dahil feisty itong babaeng nakilala niya. Hindi mawala sa isipan niya kung gaano kaganda ang babae ng gabing iyon. Wala pang nakagawa kay Dalton na iparamdam ang ganoong pakiramdam. Nagising si Sarah dala ng malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa buong katawan niya. Kaya hindi niya napigilang mamaluktot. Hindi rin nawala ang pagkakakunot ng kilay niya dahil nakalimutan ata niyang hinaan ang aircon ng kwarto. Kinapapa niya ang remote ng aircon ng ibang bagay na nakapa niya. Mahaba ito, na matigas, na para bang maugat.
May katabaan pa at matigas talaga. Let me sleep for a while, love. Sabi pa ng napakagandang boses na medyo namamalat pa. Mas pinalibot pa ni Sarah ang kamay at mas lalong nagtaka dahil napakatigas naman ito. Nang buksan niya ang mga mata, bumungad sa kanyang perpektong braso na may namumutok na muscles. Kasunod ng pagkagulat, ang tili ni Sarah at sumunod ang malakas na tadyak. What the hell? Ano bang problema mong babae ka? Hindi ba sinabi kong gusto ko pang matulog? Nasasaktang sigaw ni Dalton habang tanga ng sikmura na natadyakan ni Sarah. Anong ginagawa ko rito? Nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin, hayop ka? I didn't do anything to you. Depensa naman ni Dalton. Sinunod tingnan ni Sarah ang buong katawan niya. At suot pa rin naman niya ang damit na suot kagabi. Alam mo ba na kidnapping tong ginagawa mo? Uuwi na ako. Isusumbong kita sa mga pulis. Pagbabanta ni Sarah sa lalaki. Pero ngumisi lang nang nakakaloko si Dalton. Go ahead. Tingnan natin kung makakatakas ka sa akin, Miss Sexy Thief. Nang iinis pang sabi nito. Wala nang sinayang na oras si Sarah at nagtungo sa pintuan. Nadaanan pa niya ang maliit na sala, kasunod dito ay ang pintuan sa living area. Ngunit mas lalong namutla si Sarah nang makita ang labas. Ang asul na dagat at mapuputing buhangin kasama ng mga batang masasayang naglalaro sa tirik na araw. Welcome to my world, babe. Mahinang bulong pa nito na mas lalong nagpanginig kay Sarah. 4 na oras nang pilit naghahanap ng signal si Sarah upang matawagan ng mga kapatid niya. Pero walang signal kung nasan man siya ngayon. Narito lamang sila sa isang private island na pagmamay-ari ng binata. Huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa pagtawag sa Manila dahil wala kang makukuhang signal dito. Sabi pa ni Dalton na payapang kumakain ng agahan. Isusumbong talaga kita sa mga pulis dahil sa ginagawa mong pangingidnap sa akin. Dahil lamang sa mga tsokolate gagawin mo sa akin to? Ganito ba talaga kayong mayayaman, ha? Aniya at dinuro-duro si Dalton na masaya naman habang pinapanood siya. Paano kung ako naman ang magsumbong sa mga pulis na ikaw at ang mga kapatid mo ang sikat na magnanakaw sa Pinas? What do you mean? Hindi kami basta-basta magnanakaw. Dahil ang ninanakaw namin ay mga ninakaw din ng mga ulupong na yun. Buwelta ni Sarah. What's the difference? Magnanakaw pa rin yun. Kahit saan tignan ay walang pagbabago yun. Magnanakaw is still magnanakaw. Nagtitigan pa silang dalawa at pinakiramdaman ng isa't isa. Wala nang nagawa si Sarah kundi maupo at makipag-usap ng matiwasay sa lalaki. Isang malaking pagkakamali talaga na sila ang pinuntiryan nila. Sabihin mo na lang sa akin kung anong gusto mo na makauwi na ako sa Maynila. Gusto mo bang ibalik ko yung mga tsokolate? Sabihin mo lang. Maangas pang sabi niya, kahit sa loob-loob ay nanlalambot na siya. I want you to like me back. Bulalas ng lalaki, kaya nasamid si Sarah sa sariling laway niya. Nababaliw ka na ba? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ganyan ba talaga kayong mayayaman at hindi nyo alam ang mga gusto nyo sa buhay? Alam ko ang gusto ko, Miss Sexy Thief, at ikaw yun. Kumindat pa ito na nagpaduwal kay Sarah. Nakikita mo ba kung gaano kaganda ang langit, mister? Dinuro pa ni Sarah ang asul na kalangitan. Sumunod naman si Dalton at tiningnan ang langit. Ganda, no? Tumango pa si Dalton. Umakyat ka na. Dagdag pa ni Sarah. Hindi napigilan ni Dalton ang bumunghalit ng tawa dahil sa nakakaaliwan dalaga. Lumipas na ang mahigit 2 linggo ngunit hindi pa rin makagawa ng paraan si Sarah upang makaalis sa isla. Walang bangka o speedboat na maaaring gamitin dahil napakatago na isla. Hindi nga natatanaw ni Sarah ang kabilang panig ng isla. Para silang naligaw sa gitna ng dagat. Tulala ngayon si Sarah habang nakaupo sa duyan dito sa likod ng bungalow. Merong talon sa harapan niya at naggagandahang mga bulaklak. Wala siyang masabing iba sa ganda ng lugar. Ngunit hindi na nakakatuwa para sa kanya ang kakulitan ng lalaki. Pakiramdam tuloy ni Sarah ay nasa bakasyon siya. Dahil sa lakas ng pakiramdam ng dalaga, napakislot siya dahil sa mahihinang yapak sa likuran niya. Handa na sana siyang bigwasan ito nang bumulaga sa kanya ang magandang babae. I'm sorry, nagulat ba kita?
Hinging paumanhin nito. Hindi naman, pasensya na rin. Akala ko kasi, si Ulupong na naman eh. Ulupong? Si Dalton ba ang tinutukoy mo? Sino pa ba? Sino pa ba ang nag-iisang ulupong dito? Mabait at mabuting tao si Dalton, miss. Hindi ka naman niya dadalhin dito kung di ka niya gusto. Sabi pa nito, pero ramdam ni Sarah ang inggit sa boses. Ganun ba? Pas ayoko, dahil kidnapping ang ginagawa niya. Masungit pang sabi ni Sarah. Naramdaman niya ang paglapit ng babae sa kinaroroonan niya. Ang hindi niya inaakala ay nang itulak siya nito sa talon kasama siya. Unang tumama ang paa ni Sarah sa tubig. Nababaliw ka na ba? Bakit nanunula ka ha? Nang gagalaiting sigaw niya matapos makarecover sa ginawa ng babae. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Napatid lang kasi ako. Ouch! Anang babae habang tanga ng siko na nagkaroon ng maliit na gasgas. You too, what the hell are you doing? Hindi ba Sarah, sinabi ko sa'yo huwag ka magpapasaway. Malamig na sabi ni Dalton kay Sarah na nagpakunot sa kilay ng babae. Nababaliw ka na ba? Kung di lang ako tinulak ng malanding babae na yan, tingin mo maliligo ako dito? Maanghang na sabi ni Sarah na mas lalong nagpadilim sa mukha ni Dalton. Ang bibig mo, Sarah. What? Totoo naman eh. Dalton, I'm sorry. Totoo ang sinabi niya. Naitulak ko talaga siya dahil napatid ako. Kunwari pang sabi ng babae sa maamong boses. Totoo nga ang pakiramdam kanina ni Sarah sa babae. May lihim itong intensyon sa kanya kanina. Gusto pala nito ng maruming laro. Pasensya ka na rin, Leia. Medyo pasaway kasi ang asawa ko. Sabi pa ni Dalton. Sinamaan siya ng tingin ni Sarah, ngunit hindi siya pinansin ng binata. Bagkus, tinulungan niya si Leia na makaalis sa tubig. Ano, hindi mo ba ako tutulungan, asawa ko? Pigil na galit na sambit ni Sarah. Tinulungan siya ni Dalton ngunit nag-iba ang pakiramdam ni Sarah. Bumigat ang loob niya sa ginawa nito. Dahil nauna siyang husgahan ng lalaki kaysa alamin ang totoo. Nakaahon na si Sarah sa tubig ngunit inalintana na sa loob ng mahabang blusa, naroon ang malalim at nagdurugong sugat. Itim ang blusa niya kaya hindi ito nakikita ni Dalton. You're bleeding. Dinig pa ni Sarah na sabi ng lalaki. Maliit lang naman to. Sagot naman ng babaeng si Leia. Maliit man o malaki, sugat pa rin yan. Let's go at gagamutin ko yan. Sarah, umuwi ka na sa bungalow at magpalit ng damit. Mag-uusap tayo pag uwi ko. Sabi ni Dalton bago inalalayan si Leia na maglakad paalis. Naiwan si Sarah na nakatingin sa dalawa habang tulala. Napahawak siya sa dibdib dahil pakiramdam niya ay biglang bumigat ito. Iwinaksin na lamang niya ang isipin bago inilihis ang suot na blusa. Naroon ang malalim na sugat at may naiwan pang maliit na kahoy. Mukhang tumama ito sa nakausling kahoy nang mahulog siya. Iika-ikang naglakad si Sarah pauwi sa bungalow. Hindi niya inalintana ang sakit ng sugat, bagkus ang naninikip niyang dibdib ang nararamdaman. 30 minuto din ang lumipas nang mahiga na si Sarah sa malambot na kama. Nalinis na rin niya ang sugat at sinigurong naitali ito ng maayos. Pumikit na lamang siya nang marinig ang paglangit-kit ng pintuan. Sarah, can we talk? Paninimula ni Dalton nang makapasok sa silid nila ng babae. Wala tayong dapat pag-usapan. Malamig na sabi naman ni Sarah. Meron. Anong sinabi ni Leia na binastos mo raw siya? Nakikipagkaibigan lang yung tao. Hindi ko rin nagustuhan ang sinabi mo kanina sa kanya. Mas matanda pa rin siya sa'yo at kailangan mong magbigay ng respeto. Pangangaral nito. Nandun ka ba? What? Of course wala. Kaya nga ako nagtatanong, hindi ba? Kaya ako nga sinasabi sa'yo na hindi mo dapat. Eh di tumigil ka. Wala ka ron, kaya hindi mo alam ang totoong nangyari. So bakit ako ang pinagbibintangan mo? Kung di mo nga tinatanong ang side ko. May sakit ba yung utak mo? Kaya di mo maisip na para kang tanga? Inaakusahan mo ko dahil lamang sa sinabi ng malanding yon? Sigaw ni Sarah. Your mouth, woman. Malamig na pagbabanta ni Dalton. Pero mas lalo lamang lumakas ang loob ni Sarah dahil galit na siya. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang galit niya. Bakit? Anong gagawin mo? Totoo naman kasi na malandi siya.
Alam mo kung bakit? Halata naman sa mukha niya na may gusto siya sa'yo. Malamang sa alamang ay magsisinungaling siya makuha lang ang simpatsya mo. Pero you know what? I don't care. Pwede ka niyang kunin. I said your mouth. Pagbabantamol ni Dalton. My mouth. Bakit? Gusto mo ba akong halikan, ha, Dalton? Sambit ni Sarah. Nagtagis ang bagang ni Dalton habang madilim ang mukha niyang nakatingin sa babae. Don't test my patience, woman. Hindi mo alam ang ilang gabi kong pangungontrol. Huwag ka lang parusahan ng halik. Mas lalong ngumisinang nakakaloko si Sarah dahil maski siya ay hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan niya. Eh di halikan mo ako, Dalton, kung kaya mo. Para iyong gunting na pumutol sa natitirang pasensya ni Dalton. Kaya wala na siyang sinayang na oras pa. Lumapit siya kay Sarah at siniil niya ng mapagparusang halikang babae. Hindi na makasabay pa si Sarah dahil sa labis na pananabik ng binata sa kanya. You're driving me crazy. Hasik pa ni Dalton sa pagitan ng mapupusok na halik. Kinabukasan, hapon na nang bumangon si Sarah dahil sa sakit ng buong katawan niya. Hindi niya mapagtanto sa isipan kung bakit nagawa niya ang bagay na yon. Dahil ba sa naramdaman niya kagabi? Napangiwi pa siya nang sumakit ang buong katawan niya. Dinaig pa niyang nakipaglaban sa 10 tao. Pero mas namula siya nang bumukas ang pintuan at iniliwan nito si Dalton na may dalang tray ng pagkain. Brunch na o merienda? Well, may masakit ba sa'yo? Tanong pa nito na parang wala lang sa kanya ang ginawa nila. Inilapag pa nito ang tray ng pagkain sa harapan niya. Natakang bigla si Sarah, lalo na sa paborito niyang cheesy sandwich. I'm sorry about last night. Hindi pa dapat natin ginawa ang bagay na yon. Pero I will take responsibility sa nangyari. I really like you, Sarah. Wala akong pakialam kung magnanakaw ka o hindi pa tayo masyado magkakilala. I really like you. Sinserong sabi ni Dalton habang nakatingin sa mga mata ni Sarah. Hindi alam ni Sarah kung bakit bigla na lamang siyang naluha habang nakatingin sa binata. Dahil ito ang unang beses na may nakilala siyang tao na totoo ang pagmamahal. Sa edad niyang 15, napilitan siyang tumayo sa mga paa niya upang buhayin ng 3 kapatid. Lumaki sila ng walang pagmamahal ng magulang na umantabay sa kanila. I'm sorry, please. Don't. Hayaan mo na. Aligagapang kumuha ng tissue si Dalton upang punasan ng mga takas na luha sa mga mata ng babae. Pero natuod siya sa pagkakaupo nang makita kung paano humalakak si Sarah sa harap niya. Ano ba nagustuhan mo sa akin? Alam mo ba na plano kong kunin ang black chips na nasa mansyon mo? Tapos heto ka sa harapan ko at sinasabi na gusto mo ko? I really mean it. Gustong gusto kita, Sarah. Can I court you? Namula pa bigla ang pisngi ni Dalton dahil ito ang unang beses na nagtanong siya sa babae upang ligawan ito. Kumabog pa ang dibdib niya dahil hindi pa rin sumasagot ang babae. Hindi rin niya ito matingnan dahil biglang nabahag ang buntot niya. Pero hindi na sumagot si Sarah. Bagkus, ngumiti lang ito sa kanya ng nakakaloko. Lumipas pa ang 1 buwan at mas lalong lumalim ang pagtingin ni Sarah sa lalaki. Mas nakilala din nila ang isa't isa at masasabi niyang naging masaya sila. I badly want to hug you, pero bakit ayaw mo? Meron ka ba? O hindi mo na lang talaga ako mahal? Pareho pa silang nagulat sa sinabi ni Dalton. Mabilis din itong umiwas ng tingin at namula ng sabay. Nga pala, may gusto lang ako itanong. Pagsisimula ni Sarah. Ito na kasi ang huling araw nila sa isla dahil babalik na sila ng Maynila. Magkayakap sila sa maliit na duyan habang pinapanood ang papalubog na araw. Hindi mo ba nobya si Chopstick Girl? Muling pagtatanong ni Sarah. Nangunot ang kilay ni Dalton pero naalala din niya ang babaeng nakafling ng 1 linggo. You mean, si Anasha? Nope, fling lang kami noon kaso nag-cheat siya. Nang linggon din yun. Sagot ni Dalton. Wala ka na bang ibang babae? Babaeng naghihintay sa'yo? Ex na babalik? Dating first love na hinihintay mong bumalik? Biro lamang ni Sarah pero biglang natahimik at nanigas sa pagkakahiga si Dalton. Dalton. Tawag pa niya sa pangalan ng lalaki dahil bigla na lamang itong tumunganga. Yes, babe. Anito nang mabalik sa wisyo.
Yung tanong ko, wala naman. Ikaw lang ang babae sa buhay ko ngayon. Ikaw lang at wala nang iba. Sabi ni Dalton pero nakaramdam ng alangan si Sarah. Bigla din kasing naglikot ang mga mata ni Dalton. Mas lalo pa siyang nagsuspetsa nang umilaw ang cellphone nito. Ang kaninang masayang mukha ni Dalton ay dumilim habang nakatingin sa umiilaw niyang cellphone. Nakaramdam ng matinding pag-aalala si Sarah, lalo nang masulyapan niya ang mga mata ni Dalton na puno ng pangungulila. Kinabukasan ay mas lalong nawala ang ngiti ni Sarah nang magising siya at sumalubong sa kanya ay ang kaibigan ni Dalton na si Edward. Ito yung professor ni Saina at hindi nga biro ang kagwapuhan ng professor. Ngunit palagi itong seryoso at tahimik. Alam mo ba kung ano ang dahilan kung bakit naunang umuwi si Dalton? Lakas loob na tanong ni Sarah sa lalaki. Yeah, pero ayaw kong sabihin sa'yo. Mas maganda pa rin kung ang nobyo mo magsabi. Sagot naman ito na mas lalong nagpainit sa ulo ni Sarah. Bakit hindi mo pwedeng sabihin sa akin? Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa inyo ng kapatid ko? Hindi sinasadya ni Sarah na maibulalas yun. Nakita na lamang niya ang sarili na nakahiga habang sakal-sakal ni Edward. Ano ba? Nasasaktan ako. Sigaw pa niya at pilit na nanlaban. Hindi natinag si Edward at tila nawala pa ito sa sarili, kaya wala nang nagawa si Sarah kundi ang tuhuran nito sa tagiliran. Nabitawan siya ni Edward, kaya siya naman ngayon ang umatake. Sinipa niya sa mismong sentido ang lalaki kaya humandusay ito sa lapag. Dahil sa galit sa pagtangka ng lalaki sa buhay ni Sarah, kinubabawan niya ang lalaki. Ilang suntok ang pinaglanding niya sa mukha nito bago niya hinaharap sa kanya ang lumuluhang mukha nito. The audacity na umiyak ka kung ikaw ang unang nanakal sa atin? Nanggagalaiting sigaw niya. Putok ang labi nito at basag din ang kilay dahil sa mga atake ni Sarah. Saina. Nahihirapang sambit nito. Anong ibig mong sabihin? Pwede ba ayusin mo ang sinasabi mo? I killed our child. Iniwan niya ako at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Hagulhol nito. Anong sinabi mo? Para bang bomba itong sumabog sa tenga ni Sarah. Hindi niya matanggap ang sinabi ng lalaking nasa harapan niya. Sa loob ng 4 na buwan na nanatili si Sarah sa isla, naging maayos naman ang huling kausap niya sa mga kapatid. Hinayaan siya ni Dalton na magtungo sa may signal upang kamustahin ang mga ito. Ikinwento pa niya ang nangyari sa kanila ni Dalton at wala siyang napansin na kakaiba maliban na lamang noong huling buwan niyang nakausap si Saina at hindi na iyon naulit pa. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Anong ginawa mong animal ka? Pagwawala ni Sarah at inundayan muli ng suntok si Edward. Hindi na lumaban pa si Edward dahil siya ang mali dito. Tinanggap niya ang bawat suntok, sapak at tadyak ng babae. Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, humanda ka. Sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita. Pagbabanta ni Sarah sa lalaki, pero hindi ito natakot. Bagkus, malungkot nang umiti si Edward. I hope makayanan mo rin ang mga malalaman mo kay Dalton. And please take care of Saina. Magtiwala ka rin kay Dalton. He really loves you. Hindi na sumagot si Sarah. Bagkus, iniwan niya ito ng walang pasabi nang dumaong ang sinasakyang yate. Isa lang ang nasa isip niya ng mga oras na yon, ang makita ang kanyang mga kapatid. Kunot ang noo niya nang agawin ng susis sumalubong na driver sa kanya at siya na ang nagmaneho patungo sa kondo nilang magkakapatid. Wala man 2 oras nang makarating siya sa kondo, kaya wala na siyang sinayang na oras pa at pumasok dito. Naabutan niya sina Sulan at Sora na tahimik na nag-aalmusal. Nang makita siya ng mga ito, ay doon bumuhos ang kanilang mga luha. Inamin ng 2 ang nangyari sa kanila sa kamay ng mga lalaking pinili nilang mahalin. Si Sora, nabuntis, ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaya tinakasan niya ang asawa. Oo, kasal na sila ng lalaki. 2 buwan ang nakakalipas. Isang simpleng kasalan lamang. Sora, love, please, buksan mo ang pinto, mag-usap tayo. Kapatid ko ang nakita mo babae sa kwarto ko. Hindi kita kaya ipagpalit sa iba, love.
Pagsusumamo ng lalaking nasa labas ng pinto. Sarah. Naiiyak pang tawag ni Sora kay Sarah. Tumango si Sarah at ngumiti. Siya na rin ang nagbukas ng pintuan at sumalubong sa kanila ang lalaking magulo ang buhok at wala pang tulog. Love naman. Anito at saka niyakap ng sobrang higpit si Sora. I'm sorry kung nag-away kami ng asawa ko. Oh, it's you. Yung babaeng hinahanap ni Dalton. Nice to meet you. Sabi pa nito na makilala si Sarah. Subukan mong saktan ng kapatid ko at mapapatay kita. Yan ang salubong ni Sarah sa lalaki pero ngumisilang ito. Now I know kung bakit nabaliw sa'yo si Dalton. Anyway, kukunin ko na ang asawa ko. Salamat. Sa kanya binuhat si Sora at walang pasabing umalis ang mga ito sa harapan nila. Naiwan si Sulen at Sarah na napangiti na lamang. Parang isang malaking transformation ang nangyari sa buhay nila. Parang dati lang ay ang pagnanakaw ang nasa utak nila pero ngayon, nanakaw na nila ang lalaking nagparamdam sa kanila ng tunay na pagmamahal. Wala ka bang sasabihin sa akin, Sulen? Panunuya pa ni Sarah sa kapatid. Umupo lang ito at nilagok ang beer in can na kanina pa nito iniinom. Kung ang itatanong mo ay si Saina, nasa bahay siya ni Black. Sagot ni Sulen sa malamig na boses. Sinong Black? Pagtatanong ni Sarah. Malungkot na tumingin sa kanya si Sulen. Hindi na itago ng nakababatang kapatid ang pinaghalong selos at galit. Bago ito sumagot, ay napagunaw ang mundo ni Sarah. Ang asawa ko. Sagot ni Sulen. Isang linggo na ang lumipas, simula nang makauwi si Sarah sa syudad pero hindi pa rin tumawag o dinalaw man lang siya ng binata. Ilang beses niya na rin itong tinawagan. Pero hindi sinasagot ng binata kaya mas lalo siyang kinain ng pag-aalala. Narito siya ngayon sa mansyon ni Sora kasama ang asawa nito na daig pa ang asukal sa tamis. Sarah, iniisip mo ba si Dalton? Huwag mong isipin masyado ang isang yon. Patay na patay sa'yo yun. Ani Justin. Alam mo ba kung anong ginagawa ng kaibigang mong yon? Isang linggo na kasi siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Pinuntahan ko na rin kasi siya sa kumpanya pero wala siya. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Pero masama kasi ang pakiramdam niya na para bang hindi siya mapakali. Lalo na ngayon na siya ang tumanggap sa alok ni Justin. Ang nakawin ng Ruby sa kalabang auction dahil ninakaw din ito sa binata. Sigurado ka ba talaga, Sarah, ha? Kaya mong pumasok na ikaw lang mag-isa sa auction? Kasama mo naman si Justin pero sa bidding room lang. Si Sulen naman ang gagabay sa'yo para tahimik ka makalabas at makakapasok sa safe room ng kalaban. Sabi ni Sora. Ako na ang bahala. Humanda lang talagang Dalton na yan at kakalbuhin ko siya kapag nagkita kami. Yamot pa niyang sabi bago sinuot ang pulang wig kasama ang itim na maskara upang hindi siya makilala. Masquerade kasi ang theme ng auction, kaya kailangan niyang magsuot ng costume. Busy lang siguro ang lalaki mo sa ibang bagay. Sabi ni Sulen matapos isubo ang kalahating hiwa ng mangga. Isa pa sa pinagtataka ni Sarah ay ang pagkahilig ni Sulen sa manggang hilaw at asukal. What? Takang tanong pa ng kapatid dahil sa paninitig ni Sarah sa kapatid. Tell us the truth, Sulen. Buntis ka ba? Nahilig ka kasi sa mangga, ni hindi mo naman madalas yan kainin noon. Tapos ang sausawan mo pa ay asukal? Okay ka lang ba? Takang tanong na talaga ni Sarah sa kapatid. Hindi ako buntis, may regla ako ngayon. Bilisan mo na at tapusin mo na yung trabaho mo. Pagtataboy na lang ni Sulen sa kapatid. Wala nang nagawa si Sarah kundi ang maghanda. Hindi man siya komportable sa suot niya, ngunit kailangan. Ang kapatid niyang si Sora ang may kakayahan sa cosplay dahil kada buwan ay iba ang kulay ng buhok nito. Pero hindi maaari dahil nakalunok na ng pakwan ng kapatid niya. Good luck, sabi ni Sulen sa kapatid. Isang tipid ng ngiti lamang ang isinukli ni Sarah bago siya naglakad papasok sa loob ng auction. Nasa tabi niya si Justin na nakasuot ng simpleng tuxedo. Bring back my ruby ring. At kapag nakuha mo siya ng walang palpak, ay may ibibigay akong bagay na siguradong magugustuhan mo. Bulong ni Justin nang makaupo na sila. Matapos nilang makapasok sa auction. Ipinaikot-ikot pa ni Sarah ang mga mata sa paligid at iilan lamang ang maglalaro. Pero sigurado siya na mayayaman ang mga narito.
Hindi tuloy napigilan ng mga labi niya ang ngumiti sa naiisip. Hoy Sarah, iyang ngiti mo alis-alisin mo yan. Dahil hindi basta-basta mga taong narito ngayon. Kami nga nabuking kayo. Ani Justin na nagpataas sa kilay ni Sarah. Pero ayaw mo ba sa alok ko? Pagsisimula nitong muli. At ano yon, Mr. Sandeval? Here. Sabay pakita sa cellphone niya. Nagtaka si Sarah dahil parang resibo lang yon. 1 week staying sa Bali at libre ang lahat kasama si Dalton ng kayo lamang dalawa. Game? Sabi nito. Kuminang ang mga mata ni Sarah bago ito sumagot. Sa Bali? Sa ibang bansa? Wait, tingin mo ba hindi kaya ni Dalton na magbakasyon dyan? Pigil man ang boses pero may diin yon. Pakiramdam kasi niya ay iniinsulto nito ang kasintahan. Ang sinasabi ko ay ikaw. Siya kaya niya, pero ikaw kaya mo ba? Napaisip naman bigla si Sarah. Sandali pang napatango-tango. Umayos na sila ng upo nang magsimula ang bidding. Ilang items ang dumaan sa harapan nila at laking gulat ni Sarah dahil nagsasayang ang mga ito ng pera sa luma at walang kwentang bagay. Ito yata ang mga tinatawag na artifacts na ilang milyon o bilyon ang halaga. Kung alam ko lang na ganito kamahal ang mga ganitong buhok na gamit, di sana dinala ko dito yung aparador ng lola ko na may umiiyak at kumakatok sa loob. Sabi ni Sarah sa isip niya. At nagsimula na nga ang pangalawa sa panghuling bidding. Tumayo na ng pasimple si Sarah upang pumuslit sa likuran ng auction. Punta ka sa kaliwa at may 2 guardian. Dinig ni Sarah na sabi sa earpiece na suot. Sinunod niya ang kapatid at tulad ng sinabi nito ay may 2 armadong lalaki. Dahil sadyang mabilis si Sarah, napuntirya niya ang batok ng isa sa lalaki kaya nawalan nito ng malay. Sino ka? Sabi pa ng isa pa at sinubukan nitong magpaputok ngunit mabilis na agaw ni Sarah ang baril nito. Sinapak niya ito sa pagkalalaki at agad na nawalan ng malay. Feisty as ever. Puri pa ng kapatid. Sa kanan may 2 pintuan. Ang isa dyan ay ang silid kung saan nakatago ang ruby. At ang isa naman ay isang bakanting silid lang. Mag-ingat ka lang Sarah dahil may alarm dyan. Paliwanag ni Solen sa kanya. 2 pinto ang nasa harapan niya pero hindi niya inakala nang makalapit siya sa isang pintuan, isang pamilyar na boses ang narinig niyang nagsalita rito. Gaano pa ba katagal ang dapat ko hintayin Dalton para bumalik ka na sa akin ha? It's been what? 5 years? At hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako napapatawad? Dinig ni Sarah na sabi ng babae. Wala itong mask kaya kitang-kita ni Sarah ang maganda nitong muka. Narito rin si Dalton na nakaupo sa single sofa habang humihit-hit ng sigarilyo. Stop it, okay? Matagal na tayong tapos. Nahulog ang butil ng luha sa mga mata ni Sarah nang mapanood kung paano umupo ang babae sa kandungan ni Dalton. Parang nanigas sa pagkakasilip si Sarah sa siwang ng pintuan. Sarah, naririnig mo ba ako? May 10 minuto ka na lang bago ang sunod na auction. Sabi ni Solen, pero hindi roon ang atensyon ni Sarah kundi sa manloloko niyang nobyo. Really? Kundi mo lang ako mahal, hindi mo naman ako sasamahan ng 1 linggo, di ba? Binabaliwala mo nga ang bawat tawag at mensahe ng babae mo? May panunuyan nitong sabi. Bawat salitang naririnig ni Sarah ay ang bawat hiwa sa damdamin niya. Pigil na pigil ang bawat hagulhol na wag umalpas sa namumulang labi. Tell me Dalton, sino bang mas mahal mo sa amin ni Sarah? Ako o siya? Tanong pa nito na mas lalong nagpalamig sa buong katawan ni Sarah. Shut up! Choose! Pamimilit pa ng babae. Pigil ang bawat hininga ni Sarah. Ngunit kahit anong paghahanda niya sa sarili, ay hindi pa rin niya maiwasan ang sakit na dulot ng sagot ng lalaki. You, I loved you. Yun ang huling wisyo ni Sarah. Sarah, may 1 minuto ka na lang. Parang wala sa katinuan si Sarah na pumasok sa loob ng silid. Natabig din niya ang alarm sa silid kaya lumika ito ng ingay. Lumuluha ang mga mata niya habang hinihintay ang mga kalaban. 10 armadong lalaki ang humarap sa kanya. Ngunit wala pang 1 minuto nang mapatumba niya ang lahat. Kaguluhan ang nangyari sa mismong auction na si Sarah mismo ang may gawa. Damn woman, akala ko na paano ka na sa loob.
Ano ba nangyari? Ba't ang tagal mo? Halos atakihin ako sa puso. Paano na lang kapag nalaman ni Dalton? Nahinto sa pagsasalita si Justin nang makita ang luhaang mukha ng babae. Maski siya ay namutla dahil sa sinabi ni Sulen. May kasamang ibang babae si Dalton sa loob. Nakita at narinig lahat ni Sarah ang napag-usapan ng dalawa. What? Sinong babae? Osyoso pa ni Justin. Nagkibit balikat si Sulen bago sumagot. Itanong mo sa kaibigan mong manluloko. Bago ang dilubyo, tahimik lamang na nagpapahinga si Dalton sa isang silid. Kasama niya rito si Amanda, ang nakatatanda niyang kapatid sa ama. In short, half-sister niya, ang asawa ng may-ari ng auction na to. Narito lamang siya sa auction upang bilhin sa kapatid ang engagement ring na nag-iisa sa mundo. Sa 4 na buwang magkasama sila ni Sarah, nagawa niya itong mahalin ng sobra. Gusto niya na itong ikulong sa buhay niya. Ano bang gusto mong gawin ko para lang ibenta mo sa akin ang engagement ring na yan? 1 linggo na akong hindi nakakapagparamdam kay Sarah dahil sa proposals na inihahanda ko. Galit niyang sabi. Oo, sinadya niyang maunang umuwi sa syudad at hindi magpaalam kay Sarah dahil sa proposal niya bukas ng gabi. Sing-sing na lamang ang kulang. Humaba pa ang pagtatalo nila hanggang sa hindi na alam ni Amanda ang lumalabas sa bibig nito. Pumili ka sa amin ni Sarah, Dalton. Ako o siya? Saad pa nito, napahilamos na lang siya sa sariling muka dahil tiyak na pinagpapraktisan siya nito. Isa kasing sikat na actress ng kapatid niya, kaya kung hindi ka sanay sa kanya ay madadala ka talaga sa acting nito. Ngunit bago pa siya makasagot, isang tunog ng alarm ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nang lumabas sila sa silid, isang pamilyar na katawan na bumungad kay Dalton. Mas lalo siyang namutla na makilala kung sino ito at halos masuka siya sa takot nang makitang si Justin na namumutla habang kausap si Sarah. Patay kang bata ka, Dalton. Panunuya ng nakatatandang kapatid bago siya iniwan. 2 linggo nang nagmamakaawa si Dalton na kausapin siya ni Sarah, pero hindi pumayag si Sarah. 2 linggo na rin na nagkukulong ang dalaga at hindi ito kumakain o natutulog man lang. Nag-aalala na siya, ngunit matigas talaga ang ulo nito. Sarah, kumain ka naman kahit konti lang. At saka hindi mo ba kakausapin si Dalton? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na dapat pakinggan muna bago gumawa ng aksyon? Sabi ni Sora. Kitang-kita ng 2 mata ko kung paano niya pinili at sinabihan na mahal niya ang babaeng yun. Sabi ko na hindi ko dapat siya pinili. Hindi ko dapat siya pinili. Hagulhol niya nang muling mag-flashback sa isipan niya ang isang senaryo sa auction. Baka naman hindi ganun ang totoong nangyari. Sabi nga nila, hindi ba may 2 bahagi ang kwento? Pakinggan mo muna si Dalton. Ilang araw na rin yun nasa labas ng mansyon. Ayaw rin siya papasukin ni Justin dahil mas kinakampihan ka ng asawa ko. Paliwanag ni Sora. Iiwan ko ang tray ng pagkain dito sa harap ng pintuan mo. Ubusin mo to. O kumain ka kahit konti lang para naman may lakas ka. Sabi ni Sora bago niya narinig ang yapak nito paalis sa harapan ng silid niya. Mas lalong bumuhos ang masaganang luha nang makita ang 4 na pregnancy test sa lapag. Ang lahat ng yun ay positive. Oo, nagdadalang tao siya. At magdadalawang buwan na ito. I'm sorry baby. Kung hindi ko magawang pakinggan ng ama mong animal. Pasensya ka na rin kung pati ikaw nagugutom sa kaartehan ni Mami. Kausap ni Sarah sa impit niyang tiyan. Muling bumalik ang tingin ni Sarah sa pintuan nang makita ang malikot na anino roon. Napabuntong hininga na lang siya at tumayo upang kumain. Ngunit pagbukas niya ng pintuan, 2 pares ng itim na sapatos ang nasa harapan niya. Can we talk please? Pakinggan mo na ako. Kasabay ng pagsusumamang boses na yon ay ang butil ng luha na pumatak sa lapag. Unti-unti nang tumingala si Sarah at bumungad sa kanya ang pagod na mukha ni Dalton. Nangingitim ang ilalim ng mga mata, magulo ang buhok at gusot ang suot na damit. Please, pagsusumamo nito. Wala nang nagawa si Sarah kundi ang makipag-usap kay Dalton. Nakayakap lamang si Dalton sa kanya habang nagpapaliwanag ito. Nakasiksik ang mukha ng lalaki sa gilid ng leeg ni Sarah. Maniwala ka sa akin.
Si Amanda ang babaeng yun. Half-sister ko siya. Actress siya at natural na sa kanya ang ganun. Hagulhol ni Dalton habang nagpapaliwanag. Actress? Artista? Kumandong siya sa'yo. Tawagan man natin siya para maniwala ka. Nanginginig pa ang kamay ni Dalton nang i-dial ang number ni Amanda. Sinagot naman ito ng kapatid sa malanding tinig. Yes, baby? Nakapag-isip ka na ba kung ako o si Sarah? Shut up, Amanda. Ilang gabi na akong puyat kakadasal na sana kausapin ako ni Sarah dahil sa prank mo. Sabihin mo sa kanya ang totoo ngayon din. Hiyaw ni Dalton dahil sa frustration na nararamdaman. Are you denying me? Paano ang anak natin? Dalton, I'm so disappointed. Kapag hindi ka pa tumigil, isusumbong ko sa asawa mo na ginasgasan mo ang bagong sports car niya. Pagbabanta ni Dalton, kaya tumahimik si Amanda sa kabilang linya. Fine. Hello, Sarah Love. Ako nga pala si Amanda Fierro. Ako ang half-sister na magiging asawa mong gunggong at sakit sa ulo. Hindi naman talaga niya ako babae. At kung sakali man, mas gugustuhin ko ang mamatay kaysa siyang makasama ko. Sabi ni Amanda sa kabilang linya na nagpahagikgi kay Sarah. Dalton, happy? Kapag nalaman ng asawa kong tungkol dyan, sasabihin ko kay Sarah kung paano ka nagmakaawa nun. Thank you, bye. Putol ni Dalton sa sasabihin pa dapat ng kapatid. Muli niyang isiniksik ang muka sa gilid ng leeg ni Sarah at niyakap ito ng mahigpit. I'm sorry, kundi ako nagparamdam na 1 linggo. Surprise kasi yun kaya tiniis kong wag kang kausapin. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito at masasaktan kita. Alam mo naman, di ba? Unang kita ko pa lang sa'yo nang gawing pumasok ka sa mansyon. Pinatibok mo na ang puso ko. Ilang linggo kitang pinahanap sa mga tauhan ko at nabigo sila. Kaya na makita kita, sinigurado kong sa akin ang bagsak mo. Mahal na kita, Sarah. Mahal na mahal. Kaya kung iiwan mo ko, dalhin mo na rin ako, please. Kung iiwan mo ako at magtatago na parang asawa ni Edward, patayin mo na lang ako. Napangiti ng malawak si Sarah dahil sa mga sinasabi ni Dalton. Ang ilang araw na agam-agam at lungkot na nararamdaman niya ay parang hangin na itinaboy lang. Ang ilang gabing pag-iyak niya dahil sa lungkot at sakit ay biglang nawala. Hinarap niya si Dalton sa kanya at pinakatitigan ng sarili. Namumula at namamaga ang mga mata nito sa kakaiyak. Mahalin kita. Nasaktan man o nagtampo ako pero hindi nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Mahal kita, Dalton. Sobrang mahal. Kaya hindi ko hahayaan na mawala ka sa amin ng anak mo. Maramdaming sabi ni Sarah. Naniga sa pagkakaupo si Dalton at nagtatakang tumitig sa dalaga. Sa pagngiti ni Sarah ay kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. Anak? Oo, magiging daddy ka na dahil buntis ako. 2 months, Dalton. Magiging daddy ka na. Ilang balde ng luhang naiyak ni Dalton at pagpapasalamat sa Diyos. Nagmukha na itong tanga dahil sa pinaghalong kaligayahan at lungkot dahil sa paninisi niya sa sarili. Ngunit isang matamis na halik ang iginawad ni Sarah sa lalaki. Banayad ito at bawat hagod ng mga labi ay puno ng pagmamahal. 6 na taon, simula nang maikasal si Dalton at Sarah. Naging tahimik at maligaya ang buhay nilang mag-asawa dahil isang mapagmahal na asawa si Dalton, lalo na ang pagiging ama nito. Sarah, nakita mo ba ang anak ko? Si Soju. Sabi niya pupuntahan daw niya si Sedon. Tanong ni Sora sa kanya. Ngunit bago pa makasagot si Sarah, ay siya namang dating ni Saina at Sule na bugnot ang muka. Narito ba ang demonyo naming anak? Si Dark nandito ba? Tanong ni Sulen sa kanya. Si Emer, sabi niya dito siya tutungo. Narito ba siya? Ani Saina, na nagtatanong din sa kanya. Nangunot ang kilay ni Sarah nang mapatingin sa mga kapatid. Buwan lamang ang tanda ng mga anak nila sa isa't isa, kaya magkakasamang lumaki ang mga ito. Isa sa nagpapasakit sa mga ulo nila. Nagpaalam si Sedon na pupunta daw sa bahay ni Soju. Yun ang naisagot ni Sarah. Sakalang nila napagtanto ang mga katangahan dahil magkakatabi lang naman ang mansyon nila. Isa silang malaking village, kaya nagtataka sila kung bakit nagtatanungan ng mga ito. Sa kabilang dako naman ay ang pababa sa malaking hagdan ng mga asawa nila. May problem, baby? Tanong ni Dalton habang buhat ang unikaihan nila.
Ganoon din sina Edward, Justin at Black na tanga ng mga anak nila. Sabay-sabay naman kasi silang nabuntis na magkakapatid. Pero mas maagang nabuo ang kapatid ni Sedon. Yang anak mo kasing si Sedon, tumakas na naman yata. Problemadong sabi ni Sarah. Ganon din ang anak natin? Tanong ni Black kay Solen na inismiran lang siya. Kanina pa ba magmamana ang mga yan kundi sa inyong 4 na itlog? Hindi nyo lang kamukha ang mga yan, kaugali nyo pa. Ang sakit mo naman magsalita, Saina. Sa amin lang nagmana ng kagwapuhan pero sa ugali, sa inyo. Tingnan mo si Soju. Ang galing kumupit ng batang yun sa wallet ko. Ito pang malala, sa murang edad niya hindi ko siya maloko sa 120. Kontra pa ni Justin na nagpapula sa inis kay Sora. Umurong din ang dila ni Sarah at nag-iwas ng tingin kay Dalton. Ngumisi naman ang asawa niya habang ang iba ay nagtatalo na kung kanino nagmana ang mga anak nila. Lumapit naman si Dalton kay Sarah at hinalikan siya sa labi habang tanga ng anak nilang babae. Subukan mo lang bumira at matutulog ka sa labas mamaya. Pananakot ni Sarah, kaya napahagikik na lamang si Dalton. Totoo naman na sa'yo nagmana ang anak natin. Mula sa katigasan ng ulo, pasaway at makulit. Hindi ko idedeny. Pati na rin ang galing niyang pakialaman ng mga CCTV dito sa bahay dahil lang sa pagpuslit niya ng pagkain sa kwarto niya. Umusok ang ilong ni Sarah dahil sa murang edad nga ng anak ay nahilig na ito sa pangangalikot ng laptop. Magaling na itong pasukin ng mga system na natutunan lamang ni Sarah sa edad na 15. Pero nasa 7 taon pa lang ang anak niya. Pero mahal na mahal ko kayo. Para saan pa at nakaya ko ang bugnutin mong ugali at hindi ko kakayanin ng mga anak natin? Pero nawala ang ngiti sa labi ng asawa nang magsimula nang mamatay ang lahat ng ilaw sa buong mansyon. May narinig pa silang pagsabog sa basement nila. Kahit hindi nila alamin ay kilala na nila ito. Ngumisi nang nakakaloko si Sarah nang mawala ang kaninang mapagmahal na mukha ni Dalton. Akala ko ba, mahal mo ang mini version ko? Bakit parang nauubos na ata ang pasensya mo, baby? Panunuya ni Sarah sa asawa. Baby, mahal na mahal ko kayo. Pero ang sirain ng CCTV, mga ilaw at kung ano-ano pa, hindi ko na mapapalampas. Kailangan na ng sapak ng anak mo. Sabi pa nito at saka ibinigay sa kanyang bunso nilang anak. Daddy, I'm sorry. Dinig pa nilang sigaw ng anak nila pero hindi na nagpaawat pa si Dalton. Napatawan na lamang si Sarah nang panoorin ang mag-ama niyang maghahabulan sa malawak na sala. Hindi siya nagsisisi na muli niyang tinanggap si Dalton sa buhay niya dahil wala na siyang mahihiling pa. Nagharutan pa ang mga ito pero napapailing-iling na lamang si Sarah dahil isang araw na naman silang matutulog ng walang kuryente. Kaya ikaw, baby ko, huwag kang magmamana kay mami, okay? Dahil badang magnakaw, okay? Gusto ko, paglaki mo, maging lady boss ka. Sabi niya sa bunsong anak, sabay halik sa uluhan nito. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Billionaire Sexy Thief, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!